Hey, what's up guys? It's Doc Benz once again at your service. And today, may ilang katanungan na naman tayo guys na sasagutin. Ito ay part 2 ng ating question and answer. Okay? So yung mga hindi pa guys nakakapanood ng part 1, hanapin nyo lang dyan sa mga videos ko at panoorin nyo. Baka sakaling yung mga katanungan doon ay mga katanungan nyo din. So makakapulutan nyo ng aral o informasyon na magbibigay sa inyo ng tulong sa pagbababuhay nyo. And once again, kung bago ka lang guys dito sa Facebook page ko, at gusto mo itong mga ganitong klaseng content at mga videos na kakapulutan mo ng aral, huwag kalimutang mag-follow at i-share mo na rin para at least hindi lang ikaw yung matututo. Unang tanong, kuya, question. Ano po gagawin? Usually nagtatai yung mga anak ng guilds Ayun. So sa tanong niya, usually, ibig sabihin guys, lagi-lagi na nilang na-experience to. So ibig sabihin is, hindi lang to basta-basta bacterial. Yung possibility na baka viral cause ito. So maaaring yung nagkakos ng pagtatay is ano po mga kuan, parbo, so rabies, yung mga ganyan, yung mga nagkakos pati guys kuan, PRRS, meron din yan sa piglets ng pagtatay. So ang gagawin mo dito, kung meron kang case nito sa mga anak ng mga guilds, yung dumi guys ng mga piglets nyo sa farrowing, yung nagtatay sa farrowing, kahit yung sa nursery, kuliktahin nyo, punasan nyo ng tissue, tapos ilagay nyo doon kung saan nyo din-develop yung mga gills or piniprepare yung mga replacement gills nyo. Or yung kung tawagin is yung acclimatization area nyo or kaya isolation area na kung saan doon nyo nilalagay yung mga panibagong gills na mga hindi pa nagbubuntis. Okay? So nang sa ganon, magkakadevelop sila ng immunity doon sa kung ano yung virus na nandun sa farrowing or yung nagkakos ng pagtatay sa mga piglets. Ayan, isa yan guys sa mga action na ginagawa. Walang gastos yan, it's for free kasi kunin mo lang yung dumi. Backfeeding ang tawag dyan. Okay? Tapos pwede rin ipa-analyze nyo sa mga veterinary dyan sa inyo kung ano yung virus, kung virus nga talaga yon. Ayun, ipa-analyze nyo tapos paggawa kayo ng vaccination program dun sa specific na virus na yon. Ayan. So sana guys nasagot. Kung kayo, tanong nyo din yan, huwag nyo kakalimutan yung backfeeding. Next, advisable po ba turukan ng iron ang buntis na baboy? Once again ho, salamat Doc, God bless. Yung pagturok po ng iron sa mga buntis or kahit sa mga nanganak na or sa mga matatandang baboy na, optional po yon or case to case basis yon. Kung sakali meron silang anemia or anemic sila, ayun, namumutla, so bibigyan nyo ng iron. Nanghihina, yan, pwede rin yan. Pero hindi po siya ginagawang normal na proseso. Parang yun na nga, case to case basis lang. So meron ako nakitang content creator nito na pinopromote niya yung pagtuturok ng iron sa buntis na inahin. Hindi siya, isa yun sa mga unnecessary guys. Magkagastos ka lang ng pera dun sa iron. Siyempre, gastos automatic. Kahit pa 2 ml lang yun or ilan. Gastos yun, okay? Ang practicein natin yung mga nasa sa mga piglets lang, 3 days or 10 days. Okay, yun naman sa mga piglet, kung nagtuturok kayo ng iron, piliin nyo guys yung single shot lang. Okay? Kasi merong dalawang klaseng preparation dyan sa market, yung single shot tapos 2 shots. So, siyempre pag 2 shots, dalawang turok yun. Piliin natin yung isa lang kasi less stress. Okay? Makakabawas ka ng isang turok. Okay? Ito guys, tanong ni Sir Gallardo Siyong. Dok, simula pagkapanganak ilang araw po bago paliguan ang inahing baboy? Salamat po. Ayan. Hindi ko sir masyadong pinopromote yung kuan. Hindi ko masyadong nire-recommend yung pagpapaligo ng mga inahin sa farrowing. Kasi nandun yung mga piglets natin. Sila yung masyadong prone sa mga respiratory infection, mga ubo, ganyan. So, kung maaari ma-minimize natin yung pagbabasa sa farrowing. Okay, ang gawin na lang natin, dahil ang purpose lang naman bakit pinapaliguan natin yung mga baboy sa piggery, para maibsan yung init, di ba? So sa farrowing, dahil hindi naman sila ganun dikit-dikit tulad sa gestation na magkakatabi sila, mas mainit yung kasi nagpo-produce sila ng sarili nilang init. Sa farrowing, hindi ganun. Mas kinukuha nga natin mas nire-recommend natin na at least medyo mainit sa farrowing kasi kailangan ng mga piglets yun. At least nasa 30 to 35 degrees Celsius yung init doon. So hindi mo kailangan magbasa or magpaligo doon. Siguro sa tanghaling tapat pagka sobrang init, mag-provide ka na lang ng
ventilation na electric fan o kaya kung anong klaseng magpapahangin dyan. Kasi ang importante dun guys, yung airflow. Dapat fresh yung airflow niya. Okay? So ayun, dapat huwag masyadong mainit. Kung hindi nyo maiwasan talaga magpaligo, at least bigyan ng 1 linggo siguro. Ayan, 1 week na pagkatapos mga anak, doon kayo magpaligo. At least yung mga baboy nyo doon o yung mga piglets nyo doon, medyo maliliksi na at malalakas na kumpara doon sa mga first few days. Okay? So isang iiwasan nyo doon guys yung piglet processing kasi yun na nga, halimbawa third day nagka-straight kayo, nagturok, kung ano nung mga ginawa nyo sa baboy, tapos sasabayan nyo ng paligo. Ayun, doble stress. Okay? Lalo na kung nandun din sa 10th day, magkaka-straight kayo ng 10th day, 8 days. Ayan. So, dapat at least mga 3 days to 4 days or 5 days siguro pagkatapos ng mga proseso na yun, saka kayo magpapaligo sa mga inahin. Okay? Ito guys, tanong ni Denver Barkin. Siguro tanong nyo din to, minsan na-observe nyo rin to. Natural po ba Doc sa mga biik yung parang nananaginip, kumbaga sa tao parang nagsasalita? Yung mga biik kasi ganun ang iba. Baka kasi may sakit pag ganun. Salamat po Doc sa magiging sagot. Ayun. Siguro guys, hindi lang naman ako, kayo naka-experience na. Marami tayo sa atin naka-experience na nito. Yung nakalaliman ng tulog ng baboy kahit kinakarga mo na, inaalog-alog mo na, hindi pa sila nagigising. Walang problema guys yung baboy nyo pagka ganun. Ibig sabihin napaka-conducive ng place or yung condition sa paligid niya para makatulog siya. Kaya ang sarap ng tulog niya at talagang nakukuha niya yung napakalalim na tulog. Yun lang guys ang doon, ang isa sa mga explanation doon. Okay, huwag kayong mabahala na baka may sakit, 'di ba? Hindi yan parang sa tao na kapag sobrang matulog may sakit na Ayun, so okay lang yun guys. Pag nakakita kayo ng ganun, imbis na mag-worry, matuwa ba kayo kasi ibig sabihin maganda yung condition dun sa paligid. Ito naman guys, tanong ni Jello Austria. Good morning Doc, ask ko lang po, required po ba palipasan muna ng isang landi ang gilt before AI or pwede ng AI basta pasok na sa tamang edad, 8 months and tamang timbang? Thank you po, sana mapansin mo Doc. Ayun guys, ang tawag dun kasi sa malalaking farm, yun yung heat gilt no serve. Ibig sabihin, dinidetect mo yung heat nila pero hindi mo pa sila isi-serve or i-AI. Okay? Papalipasan mo pa. So, depende kasi yun sir sa depende yun sa sitwasyon. Okay? Kasi yung mga baboy natin, on the average, nag-i-start ng puberty nila yan. Yung puberty age nila is from 5 months. So, mapapansin nyo, 5 months pa lang, meron na nag-signs ng landi. Usually pagka ganong edad 5 months, 6 months, hindi pa sila physically prepared. Okay? So ang gagawin mo doon, papalipasan mo muna hanggang ma-reach nila yung tamang timbang, tamang size, which is mga nasa 7 months na yun or 8 months. Okay? 6 months guys, basta na kuha na nila yung requirement na yun, pwede nyo ng AI. Okay? Kahit wag nyo nang palipasan yan. Kasi most probably 5 months old sila, nag-hit na sila. So pagdating nila sa ganong edad, 6 months, malaki na, tapos tama na yung size at weight niya, wag nyo nang palipasan kasi pag pinalipasan nyo yun, may tendency na mag-oversize yung gilts nyo. Okay? 21 days yun guys yung papalipasin nyo. Okay? So kung malaki na, saktong size na, 21 days ang hihintayin nyo, lalaki pa yun lalo. Okay? So pag na-detect nyo by that period of time, AI nyo na. Okay? So depende yun sa sitwasyon. Ito guys, papakita ko sa inyo yung video, yung video yung lalagay ko dyan. Yan yung tinatawag na dito sa malalaking farm. Yan yung tinatawag na heat gilt no serve. So yung mga baboy kasi sobrang dami ng replacement gilt dyan, nakikita nyo. Ang ginagawa namin dyan, sa loob ng 1 linggo, dinidetect lang namin yung lahat ng maglalandi. Okay? So lalagyan ng kulay, yung nakikita nyo dyan, minamarkan sa likod. Pagdating ng Biyernes, yun yung last day of the week. So pag-iipunin yan, isasama-samahin yan sa isang pen. So maghihintay sila dun ng 21 days, maglalandian yan sabay-sabay sa loob ng 1 linggo. Okay? So sila yung magkakasama. Kaya makita nyo dun sa isang reels na in-upload ko. Nagtataka yung iba bakit daw hindi nag-aaway-away, mga buntis na. Kasi yun guys, nagkasama na sila. 21 days before pa magkakasama na sila. So by that time na na-pre-check sila or na-breed sila mismo, na sila, magkakakilala hanggang sa nabuntis. So wala nang away-away. Okay? So yan yung tinatawag na heat gilt no serve. Papalipasan mo muna ng 21 days.
So, ang kagandahan kasi nun, meron kang assurance na by that period of time, meron kang hinihintay na eksaktong bilang ng mga guilds na mabibreed mo. Hindi pa kasama yung nasa general pen or yung magkakasamang mga guilds mo sa kuan, dun sa sisilikan. Okay? So, meron ka ng group of guilds na sure na mabibreed. Okay? Kasi merong mini-maintain guys sa malalaking farm, merong mini-maintain ng replacement guild percentage kung halimbawa 10%, 15%, 20%, depende sa level or sa target ng isang farm. Kasi nasa ano yun, depende yan sa kung ano yung rate din ng ng culling rate nila. Kung halimbawa 20% ang culling rate mo, dapat 20% din ang pinapasok mo by weekly. Okay? So, yun lang yan guys. Sana nagkaroon kayo ng idea dyan sa 21 days interval. Papalipasan mo ng 21 days muna yung paglalandi. Ito naman guys, tanong ni DM. Doc, salamat po sa mga informasyon. Napakalaking tulong po. Tanong ko lang po sana, Doc. Pag nanganak ang baboy, hanggang ilang araw po siya need pakainin ng lactating? Or need po ba talaga na yun ang pakain ng nanganak na inahin? Thank you po. Ayan. Sir DM, from the word itself, lactating feeds, ibig sabihin, yung lactating, nagpapagatas. Okay? So, habang nagpapagatas siya, yun ang ipapakain mo sa kanya. Kaya siya tinawag na lactating feeds. So, ang pag-introduce niyan guys, usually 5 or 7 days before yung due date niya, uumpisahan nyo ng bigyan ng lactating feeds kasi makakatulong na yan para mag-develop yung mammary glands nila at mag-produce ng gatas. Nang sa ganun pag nanganak na sila, ready na yung kanilang mammary glands na mag-produce ng gatas. Okay? So, merong mga farm na nagpa-practice na after weaning or yung walay, binibigyan pa ng almost 1 week. Extended pa siya ng 1 week. Meron namang pagkawalay, gestating feeds na kaagad. Okay? So, wala naman yung, kay farm to farm basis yun guys. Kanya-kanyang ng preference. Pero yung 7 days before manganak, general practice yun. Talagang ipiprepare mo siya gamit yung lactating feeds before siya manganak. Okay? So, yun sir. As simple as that, di ba? Next guys, ang tanong ni Sir Eliezer Perolino Duyag. Good morning Doc, may lunas ba ang inahin na nanganganak parang sunog lahat? Kay Sir Eliezer, sinagot ko siya dun sa tanong niya. Ang pagkakaintindi ko walang balat. So ang sinagot ko sa kanya dun sa comment section ay aplasia cutis congenita, yung nagkaroon ng disruption sa development ng skin. Okay? So hindi ko napansin yung tanong niya na parang sunog lahat. Okay? So ang sinasabi niya dito guys, most probably yung about sa mummified piglets. Okay? So pag merong ganyan, as a veterinarian, yung ginagawa namin, sinusukat namin yung mga mummified piglets. Ito yung mga parang mummified, mommy. Okay, kaya tinawag siyang mummified piglets kasi parang mommy yung itsura nila. Yung sunog at hindi mo na maintindihan kung anong itsura. Itim, kulay brown, kulay itim minsan. Ayan. So, sinusukat yan guys na yung mga veterinaryo para malaman kung anong stage ng pregnancy nangyayari yung mummification. Kasi doon mo ma-relate kung anong viral disease ang pumasok or viral infection ang umatake sa kanya. Kasi maraming klase guys ng viral infection ang nagko-cause ng mummification. Andyan si PRRS, andyan si parvovirus, andyan si pseudorabies, yung mga encephalitis ganyan. Yung SMEDI, nagko-cause ng mga SMEDI na enteroviruses. Ano yung SMEDI? Stillbirth, mummification, embryonic death, tapos infertility. Yan yung mga virus na nagko-cause ng ganyan. So, doon sa mga sizes ng mummified piglets, maliliit kasi simula sa pinakamalit hanggang papalaki na size ng mummified piglets. Malalaman yan or relate yan dun sa kung anong klaseng virus umatake. Kasi may kanya-kanyang stage na tumatama yan yung mga virus na yon. So, ang sagot doon kung paano malulunasan yung ganyan, vaccination guys. Yung mga nasasambit kong virus, meron na tayong mga vaccines dyan sa Pilipinas. Okay, so alamin nyo na lang, i-research nyo kung anong stage binibigay yung mga vaccines na yon, yung PRRS, pseudorabies, ayan, parvovirus, ayan. So, vaccination guys. Okay, so yan ang sagot dyan kay sir.
Ito guys, last na tanong na pagbibigyan natin. Tanong ni Brian Madera. Paano mag-compute ng sow percentage production po? Example, 10 sow level. Ilang piglets dapat ma-produce para may monthly marketable partner ako madidispose? Ayan guys, wala pa akong maisasagot sa inyo ngayon. Pero ito yung sa tingin ko pinakakailangan at hinihintay ng lahat. Kailangan matutunan ng lahat. Talagang kaya pinaghahandaan ko tong topic na to. At matagal ko na yan na kinoconceptualize at isi-share ko sa inyo kung paano gumawa ng production plan. Ito yung kailangan nyo talaga. Lalong-lalo na dun sa mga interesado guys na mag-start ng babuyan. Ito ang pinakakailangan nyo. So meron akong ginagawang content. Kuhan yun yung paano gumawa ng how to start a piggery. Ayan. Ayun guys, ay systematic yun. Hindi yun yung bastang naisipan mo lang na magpagawa ng piggery, bili ka na ng baboy. Hindi. From the very beginning talaga, yung startup talaga hanggang sa dulo, gagawa natin ng ng mga episode series from part 1 to dulo. Okay? So hintayin nyo yun guys. Lalong-lalo na yung pag-compute ng production. Pagka sinabing 1,000 sow level, ilan yung pinuproduce na partner nun every week. So gagawa natin ng video yan guys. Yan ang makakatulong sa inyo. Okay, lalong-lalo na dun sa mga mag-i-start ng baboy na may kunting pera din naman. Gagawa tayo guys ng production plan na pinakamaliit, yung pinaka-small scale talaga na ideal at pwede nyo pagsimulan. Okay? Hindi kasi pwedeng mag-start ka lang ng 1, 5. Dapat alam mo, depende sa kapasidad ng bulsa mo. Okay? So ang gagawin natin, magagawa tayo ng isang small scale. Kumbaga, yung 1,000 sow level i-small scale natin nang magagawa natin yung full weekly scale na production. Ibig sabihin, magpo-produce ka ng definite number of partners at magbebenta ka continuously per week. So, ano yung mga gagawin mo initially? Okay? So, yun yung abangan nyo guys. Okay? So, ngayon, tamang introduction ko muna sa inyo. So, abangan nyo. Ito yung pinaka-importanting topic na i-discuss ko sa inyo para sa akin na. At ito yung talagang marami kang matutunan technically. So dito na, full pack na to guys. Lahat ng technical terms sa swine production may encounter nyo na dito. Okay? So abangan nyo yan guys. Hanggang dyan muna. So sana nasagot natin yung mga tanong nila ng mga kababoy natin dyan sa Pilipinas. Okay? See you around on the next one. Bye-bye!